loyalist ako ni Marcos. Dahil idolo ko si Marcos noon dahil talaga nabudol kami. Nabudol kami sa ako po si Dato Tigpaliwanag, Rodolfo Alan Basabe Sr. ay isang igaunong tribe na nagbuo kami ng makatibong gobyerno at na natanggap namin yung primer ng Sara na Movement. Pinag-aralan niya at nakita namin sa primer na isang magandang programa, isang magandang advokasya na ikabubuti sa taong bayan. So dahil dyan, nakita namin ang pangarap ng ating mahal na Vice Presidente na sana naman ang mga Pilipino ay mabigyan ng tamang serbisyo at tamang benepisyo na makarating sa kanila kung ano ang para sa kanila. Ang nakita lang namin dito sa Sara na Movement na pinamunuan ng ating mahal na national head na si Louie Cabuhat ay isang magandang advokasya para po sa lahat ng mga Pilipino na nakulangan sa pagserbisyo ng mga nanungkulan sa ating pamahalaan. So dahil sa nakita namin personal ni Vice President Sara Duterte, kami hindi nalarong isip sa pagtanggap sa tungkuling regional head ng Region 10 upang ipaalam sa karamihan sa Region 10 na ang ating mahal na Vice Presidente ay karapat-dapat magiging presidente sa taong 2028. Lalo na sa kanyang pangarap na ang mga programa ng kanyang ama, ang dating mahal na Presidente Rodrigo Duterte, na maibigay sa taong bayan at saka yung development ng Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. So dahil doon, nangarap kami na suportahan namin ang mahal na Vice Presidente para po maging matupad, basta katuparan ang kanilang mga minimithi na ang Pilipino ay magiging matatag at maginhawa at magiging malutas sa gutom at kahirapan ng mga Pilipino, lalo na naming mga katutubo na nanirahan sa mga lugar kung saan-saan. Hindi kami nabigyan ng tamang benepisyo at kami po ay neglected at discriminated sa mga ilang mga namunuan. Yung dahilan na nais naming magkakaroon tayo ng isang mabuti, magaling at matalinong presidente na sa 2028 yung aming pinagsikapan na si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente sa taong 2028. Yun po ang aming hangad na sumapi kami sa Sara na Movement dahil ito ang nagbigay sa amin ng daan na makikita kami ng paraan na ito na pala ang mga pangarap ng mahal na Vice President. So tungkol doon sa aming mga membro, sila po ay porsigido rin na umaasa na sa pamunuan ng Sara na Movement ay magiging matatag at ito hindi makawatak-watak pagbandang huli kasi alam na po namin na karamihang organisasyon pagdating ng eleksyon makawatak-watak dahil hinahanap nilang pera, sino makabay na ng pera. So sa aming layunin, ang aming pinag-isahang desisyon ng mga member sa Mindanao ng Sara na Movement ay hindi kami magpasilaw kung anumang pera, anumang maibigay i-offer sa amin na hindi kami pwedeng suporta kay VP Sara. So solido kami, nakakaisa kami para po ang mahal na Vice Presidente magiging presidente natin para makita natin ang kaginhawaan ng Pilipino sa 2028 kung makaling siya ng kamanating siya na magiging presidente natin. So yun ang aming hinanga dito. Sir, so nabanggit niyo nga po yung patungkol sa soon magiging presidente. Sir, anong pong masasabi niyo dun sa sir? Yung Marites ngayon sir na balak nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Anyway, yung mga plano ng ating pamahalaan ngayon na ibagsak o sa pamagitan ng impeachment, sa amin talaga nakita, wala talaga nakita na dahilan na maaring i-impeach. So ang aming pinag-isahan doon, kung sakali namang i-impeach na si Vice Presidente, ay kami talaga makatutubo na isa na kami nagdesisyon na kami pa magbaba sa mundo. Talagang magawa kami ng malakayang protesta na hindi matuloy yung kanilang pangarap tanggal kay Vice Presidente. Pinaghandaan na po namin yun. Dahil ayaw naming walang kasalanan, maayos na magpamamahala. Tapos, sinong ipapalit? Yung hindi makakita naming tribo. So, hindi makakita kung anong ikaganda sa tribo. Habang ang aming ating mahal na Vice Presidente, makita na niya natin sa kasuotan pa lang niya, build up niya ang tribo. Pinakilala na siya Pilipino at isang tribo. So yun ang aming napag-usapan na doon. Kung sakaling narinig naman namin yun, nabasa namin sa mga vlog at nakita namin,
kung sakali namang mangyari na mayroong mga tendency na maaring ipagtuloy ang kanilang pag-impeach ng mahal na Vice Presidente, kami talagang mga membro na mahigit 1 milyon na tribo na pinangasibaan namin ay bababa katalig kami. Itong dahilan na sumama kami, sabi ko na ang Sir Noel, antay lang kami sa advice ninyo, Sir Noel, kung ano inyong advice, kasi ayaw rin mangunguna dito. Pero kung sakali namang sabi niya, kung makita natin na, basta ang gawin lang natin, masabi ng ating head ng national, ating Sarana Movement, national head, ang gawin lang natin, kaya na makumbaba tayo, ipakita natin tayo isang magalang na tao at mga ehemplong leader ng Sarana Movement para makita nila na yung ating mahal na Vice Presidente, ganun sa ating ugali, na tayo ang instrumento na mapalakas sa ating Vice Presidente na mayroon palang mga tao na gustong magiging ehemplo bilang totoong leader sa ating komunidad. So yun ang dahilan ng Sarana Movement, hindi kami nag-isip pagtanggap dito kahit kami ay mayroon ng organisasyon dahil malapit sa aming advokasya na ang Sarana Movement pagkatulong sa tribo pagdating ng kinabukasan at saka yung seguridad lalo na sa mga benepisyo naming mga katutubo. So yun po ang aming mga nakaplano na po kami doon. Pero hindi kami bawal sa amin yung pag-rally-rally. Bawal sa aming pagmarcha-marcha. Pero kung sakaling kinakailangan na talaga, magbaba talaga kami makatutubo na mahigit 1 milyon kami ka-member. So anong masasabi mo doon, sir? Kasi nabanggit nga po ni VP Sara na kung noon pa man daw ay wala nga daw sa talagang balak maging Vice President. Bagkos parang tatapusin niya muna yung pagiging mayor or terms niya sa Davao Mayor, di ba? So ano po masasabi doon, sir, sa pahayag niya na parang kumbaga ayaw nga daw niya makbong presidente? Sa aming konting analisasyon, parang mayroon siyang pagsisi konti. Pero magsisi man siya o hindi, nandiyan na, nangyari na. So ang amin lang doon, sa kanyang sinabi na tumakbo siya dahil narinig namin sinabi niya, napilitan siyang makisali sa UNITEM dahil gusto niya yung advokasya ng kanyang ama na ipapatuloy yon. Pero ngayon, hindi natupad. So wala namang sinabi ang Vice Presidente na palitan ang ating mahal na Presidente Marcos. So ang amin lang dito panindigan, hanggang walang galawan na mangyaring maaring ang muagkaklas ng bayan, ay hindi kami sasali. Pero kung sakali naman ngayong nangyari sa atin na may mapatay, may mangyari na mga advocator natin sa kapayapaan na titirahan kung ano mang mangyari, ay kami sasama na kami doon. Kasi kami ni Ma'am Loida, ang aming palisiya sa tribal governance, bawal namin ang sumali sa mga rally, bawal sa amin sumali ng mga marcha, at bawal sa amin magsali ng mga kung ano-ano yung mga sigawan doon sa labas. Ang amin dito, pamahalaan at tutungkulin namin kampanan ng mga membro na may bigyan ng totoong benepisyo at serbisyo. Pero kung kinakailangan, sinabi ko na kung kinakailangan, ako talaga manawagan sa aming mga membro na baba na tayo. Protektahan natin ating mahal na Vice Presidente. Dahil may pagsisi man siya, kailangan na niyang sundin kung anong nasa puso niya sa darating na 2028. Yun ang aming hinahanga dito. Sir, sabi niyo po kanina is nasa 1 million no, na katutubo. Sir, kayo po ba lahat, sir, ay isa rin sa mga nabudol dahil isa sa mga binuto niyo si President Bongbong Marcos? Sa totoo lang, nung ako'y nagbinata, loyalist ako ni Marcos. Nung una kong boto noon kay Marcos, yung yes or no. Yung question doon na number 1, na nagpirma ko na yes. Yung sabi, do you like President Marcos administration? Talagang yes ako. Dahil idolo ko si Marcos noon dahil malaki ang nagawa niyang mga development at saka yung mga tulong sa mga magsasaka, mga ano pa lang mga nailang ng tulong, madali yung tumulong. Kaso lang, sa ngayong sitwasyon ngayon, ay hindi na naman ako magsabing ganyan ang nangyari sa kanya. Basta sa nakita namin talagang malayo ang nangyari, lalo na sa kanyang mga pangako na talagang nabudol kami. Nabudol kami sa kanyang mga pangako na mabigyan ang Pilipino ng magandang kinabukasan at hindi na lang yung bigas kasi alam naman namin yung bigas mahal talaga mula pa noon. Pero yung mga development, inuna niya yung pag-ikot sa lahat ng mga halos buong mundo, buong bansa upang maki-amigo sa Bisaya pa, maki-amigo upang matakpan ang kanilang mga ginagawa
na parang mayroon silang malihim na, nakita lang namin, mayroon silang malihim na yung kayamanan ng Pilipino ay itatago nila sa ibang bansa. So parang matakpan po yun, mayroon silang mga hakbang. Una, PI, People's Initiative. Pangalawa, yung plano digmaan na makikimata sa China. Pangatlo, yung impeachment ng mahal ng Vice Presidente. Yun ang ayaw nakita namin, hindi na yan, hindi na maganda. Dapat gampanan niya ang kanyang tungkulin bilang ama ng ating bansa. So, kung hindi naman siya responsable, sa aking opinion, it's better magbaba siya kung ang taong bayan ang mag-akla sa kanya. Yun ang panawagan ko sa ating mahal na Pangulong Marcos. Kung sakali naman nakita niya na nagpagamit lang siya sa mga taon sa paligid niya, kasi sa nakita namin, hindi man siya talaga napatakbo dito. So kung napagamit siya, sana matauhan siya na kailangan kong gampanan ang tungkulin ko bilang ama ng aming bayan, aming bansa. Kung hindi magawa yan, dahil nasa paligid yung sabi pa ni Senator Aimee, nakapaligiran yung kapatid ko sa mga demonyo, kung sakali namang totoo yung sinabi ni Senator Aimee, mas it's better magbaba ang mahal na Pangulo sa kanyang tungkulin. Okay, yun lamang sir, no? At maraming salamat. So sir, may mensahe ka ba sir sa ating VP Sara? Ang may ko lang mensahe, unang-una sa aming makasamahan sa Sarana Movement, na sana po walang traidoran dito. Kasi unang nakita ko na yung bagong report na tanggap natin ngayon, na meron pala tayong mga opisyal noon na binigyan ng tungkulin sa administrasyon, ay tumayo na sabihin ko na lang, wala na sa amin, wala na sa atin. So yung pangarap ko na sana itong mga leader ngayon sa Sarana Movement, solido po ito kay mahal na Vice President Sara Duterte. At sa kay Vice President Sara Duterte, ipagpatuloy mo lang ma'am yung inyong tungkulin. Huwag ka lang magpadaig sa mga kung anong haka-haka, kahit alam namin matalino ka dahil abogada ka, pero hold your own. Yung puso mo, kailangan, kung anong pitik ang puso mo, yung isipin mo ay kabubuti sa taong bayan. Kung ano ang tama, mahal na Vice Presidente, na dapat mong gawin mo na sa alang-alang sa Pilipino. Thank you Maraming salamat, po. sir.